Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan po natin ng mga issue sa lipunan. At alam nyo, simula na kaagad natin ng malupit na issue patungkol po dito sa nireveal po, ng isang kaalyado ni Marcos at isang congressman. Nireveal niya na talagang, si Romualdez ang merong pakana ng lahat ng pag-ooperate laban dito kay Chis Escudero. Naku po, hindi maganda yan. Nung nakaraang araw, di ba, ating pong pinag-usapan natin na si Chis Escudero ay sinabi niya na merong operation laban sa kanya para tanggalin siya para sa February wala nang sagabal pagdating sa impeachment. Tama, mali? So, medyo hindi pa siya nagpangalan doon pero sinabi lang niya Kamara. Okay? This time, yung mismong isang congressman na nagngangalang si Tiangco ang nagsabing pati daw siya at si Romualdez daw di umano ang merong pakana nito. Naku po, grabe. Gago! Hindi maganda yung ganyang klaseng pangyayari sa bayan natin. Mantakin mo, Speaker of the House ka. Sisiraan mo, i-ooperate mo ang isang Senate President for the sake of the impeachment na gusto mong gawin. So sa madaling salita, magiging totoo ngayon yung haka-haka na ikaw talaga ang may gustong pa-impeach kay BP Sara Duterte para by hook o by crook ikaw ay maging presidente sa 2028. Naku po. Pero sa tingin ko, malabo yung kahit ba ma-impeach mo si BP Sara Duterte, hindi ka magiging presidente unless gumalaw si Comelec chairman. Gago! Hindi, gumalaw siya. Mangampanya siya para sa iyo, di ba? Hindi na ibig ko sabihin. Ikaw naman, oo. Anyway, panoorin po natin ito kasi matindi ho itong sinabi ho ng isang kongresista na kakampi ni Marcos. Hindi po ito pro Duterte, Hindi po ito nasa kampo ni BP Sara Duterte. May pasaring din si Senate President Chis Escudero. He's been saying that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have reason to believe that? So you confirm that? Yes, because it's the same. Oh, grabe, no? At talagang approve sa yes. Hindi pa tapos yung question. Yes. Oh, di ba? Meron talagang demolition job against si Chis Escudero. People na tumitira sa akin, yun din ang tumitira sa kanya, no? I mean, this is for another episode. It's a long episode. It's a long story, but pinagdududahan kasi ni Martin na sino Martin niya? Martin Yubera? Laruin mo. Kami ni Chis magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako close kay Chis. Bakit naman ako kami inko-connectan yung dalawa? Wala naman kaming, yan yung pinagsimula ng lahat na yan. Diba? So akala niya tatanggalin siya. So naning yung mama. At ang akala, magkakuntsaba daw to si Tiangco tsaka si SP, di ba? Si Escudero. Kaya tuloy, naaning daw itong si Romualdez. Naku po. Gago! Hindi maganda yung ganyan. Yung mga naaaning, alam naman natin ibig sabihin yan. If you will recall, Carmina, I think dati may mga lumalabas-labas na mga news na kami daw ni Chis parang pinagplaplanuhan namin siya. And he told me that. Oh, naku po. Ayan na. Hindi yan, ayan po yung ebidensya. Kasi remember, ang evidence ay maaring sa material o merong resibo or something. At meron din yung tinatawag na evidence na
testimonial evidence, di ba? Na mismong ikaw yung naka-witness, kausap mo, nakita mo, kaya mo sinasabi ngayon na ito, ebidensya ito. Ako mismo, nandun ako. Ito, sinasabi niya, ako mismo. Sabi mismo sa akin ni Romualdez, ganito, ganyan. Oh, nako. Ito, may ebidensya. Di ba? Malinaw, ebidensya po ito. Na there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Sabi ko, bakit naman ayaw mo kausapin? Kung may problema, mag-usap tayo, di ba? So, sabi niya, may nakadating daw na report sa kanya, na ganito, ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama dyan? Hindi naman kami close ni Cheese. And at that time, he was the one who told me to meet Cheese. Sabi ko, kaya ko lang naman nakausap si Cheese. At yung unang meeting namin ni Cheese noong 2024 was in his townhouse. You can ask Cheese. All right. Sabi niya kasi sa akin, kausapin mo si Cheese kasi may mga idea siya at tungkol sa kampanya. So, willing siya tumulong. Kaya ako naman, sige, okay, that was before the elections. So, doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya sa Polo Club. So, sabi ko sa kanya, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, Speaker, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i-meet ko si Cheese. Kaya nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So paano mong sasabihin na kami nagplaplano? Grabe kapraningan niya, ha? Hindi, mantakin mo. Sinabihan siya na, oy, sabi daw ni Romualdez, according to Tiangco, sabi daw ni Romualdez, oy, kausapin mo si Cheese, tapos mag-vlog kayo. Mag-collab kayo. Hindi. Sabi ni Romualdez, mag-usap kayo ni Cheese. Kasi may idea siya sa campaign. Nag-usap daw sila. Excuse me. At doon po sila nag-usap. Mismo doon sa, parang sa lugar mismo ni Romualdez. So alam ni Romualdez. Siya nag-utos, doon pa sa lugar niya. Tapos biglang napraning na, ba't kayo nag-uusap? Pinagpaplanuhan niyo ako? Grabe, alam mo may tawag dyan. Hindi, may tawag dyan. Gago! Yung papraning-praning ka, may demonyo mo dyan sa likod. May pulis. Hindi, kasi ano ba namang klase yan, di ba? Anong klaseng kapraningan yan? Laban sa iyo, ikaw nagsabi, i-meet ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. So malinaw po dito sa pag-amin mismo ni Cheese Escudero, ni Tiangco, na merong demolition job laban sa kanya at laban daw kay Cheese Escudero. Bakit? Kasi nga daw, pinagbibintangan sila. Sila po ay pinagdududahan. Napapraning sila na pinagplanuhan nila to si Romualdez na matanggal bilang speaker. Nako. Mga praning. Mahirap yung mga ganyan, ha? So, mismo dito, tama yung sinasabi ni Cheese Escudero na meron talagang demolition job laban sa kanya. And yung isa sa mga purpose nun, para ho sa February, wala nang sagabal pagdating sa kanilang, alam yun sa kanilang plano na i-impeach si VP Sara Duterte. Grabe talaga, no? Alam nyo mga kababayan, ito yung mga bagay na nakakainis kasi halimbawa, ngayong araw na ito, di ba? Yung Senado, nagkakaroon ng hearing patungkol po dito sa online gambling na ito'y non-political but a real social problem. Actually, crisis na nga ho ito. Social, crisis na ho ito sa Pilipinas, yung online gambling. Bakit ho kanyo? Alam natin, dami namamatay dyan, dami nagpapakamatay, ang daming may... Alam nyo, ito, walang biro Ako sabi ko nga sa inyo, nung college ata ako noon, nagbabanda pa ako noon, drummer pa ako noon. Yung isa naming kasamahan, yung baista namin, hindi ko na lang papangalanan yung Elmer na yun. Ay, sorry naman. Sorry naman. Hindi ko na lang papangalanan, ha? Mahilig mag-aya yung pagka-after ng gig namin. Tara, punta tayo sa casino. Di. Tara, nasubok lang ako.
Kasi wala namang di ba? Bisan yung peer pressure, yung hindi ka naman matahilig talaga diyan, pero sige na nga, sama lang ako, wala akong magawa, ganyan. Sama ako. Aba, wala pang 200, 300 ang nataya ko, kumita na ako ng 6,000. Sabi ko, ayop to maganda itong negosyo Ganun kagad yung perspective ko kasi negosyante ko sabi ko, magandang negosyo to, mantakin mo, 300 lang ang investment mo. 6,000 ang kikitain mo. Di ba? Yung mga ganyang thinking Tapos sabi ko, magkano lang ang sahod ko ng pagiging drummer. Wala pa sa kalahati. Di ba? Ay, sabi ko, maganda to. Maganda itong diskarte sa buhay na to. So, kinabukasan, ayun, nanaluli ako. Mga 4,000 na lang. Sabi ko, pwede. Mantakin mo, araw-araw ako. Binilang ko na kagad. 6,000, 4,000. Malay mo, 3,000 sa susunod. So, kahit pa paano, kikita ako ng higit pa doon sa trabaho ko. Hanggang di pumunta ako sa susunod na araw, hanggang naubos na yung yung bagang, ewan ko bakit yung machine nakikilala nila yung mga bagong salta. So, natalo na ako doon sa mga susunod hanggang binabawi ko na. Hanggang umabot na ako ng 60,000 to 100,000 per day. Na binabawi mo. Hindi, mababawi ko yan. Pakutang muna, mababawi ko yan. Alam mo, hanggang, hindi naman katagalan, mga ilang buwan lang naman din yun, na talagang gano'n na yung naging lifestyle ko. Somehow, naubuso yung ipon ko, di ba? Mantakin mo, gano'n ang lifestyle mo, lagi kang talo. Mababa na yung talo na 20,000 kada araw. So, noong nananalo ka ng 6,000. Tapos bigla yung mga susunod na 20,000 na natatalo mo. Ano ibig ko lamang pong sabihin? Yan sasadyain mo pa pumunta sa casino. Di ba? Magta-travel ka pa. Ibig sabihin na pag after nun, uuwi ka pa. Sobrang nakaka-depress. Pagka ubus at natatalo ka at nauubos, uuwi ka, walang pera, marirealize mo, shit. Grabe yun pinagpaguran ko ng 1 linggo, isang buwan, ubus ka agad ng 3 araw, ganun. Mga ganun kagad yung mo. Talagang mawawalan ka na ng pag-asa. Yun, sasadyain mo pang pumunta. How much more yung mga kababayan natin that they can no longer afford rice, hirap na sila sa pagkain, kulang na kanilang sahod, and yet, nasa kanilang cellphone, isang dot-dot mo lang, di ba? Matatalo ka na. Di ba? Ano ibig sabihin? Bakit ko dinidiscuss ito? Kasi yun ang pinagtutuunan ng Senado. Ang Senado, ang gumagawa ng solusyon, kaya nga ang init ng ulo nila dito sa bagay na to, kasi marami na itong napapatay, marami nang nagpapakamatay, marami nang nagiging resulta ay krimen dahil sa nagkakautang-utang. Kaya ito ay krisis na sa Pilipinas. And the Senate is focusing on this. While the Congress o the House of the Representatives, di ba? Ang House of Representatives ang focus demolition job kay Chis Escudero. Yun ang focus nila. Gago! Di ba? Bakit? Because kailangan natin mapalitan yan. Nandyan yung bata nating si Soto. Kailangan natin mapalitan yan. At tapos, para sa February, malinis na ang daan patungo sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nakita nyo kagad dito na politika ang inaasikaso ng House of Representatives, itong lower house. Ang inaasikaso nila, paano nila ma-impeach si VP Sara Duterte para sa 2028 yung kanilang leader ay maging presidente, di ba? Tangin ng politika yung buwisit Hindi, kesa na ang gawin sana kung anong mga batas na maaaring gawin para makatulong at maging mas komportable ang mga mamamayang Pilipino. Kasi imaginein mo yung unang araw pa lang sa Senado, napakarami ng batas na sinasagmit yung mga senador. Unahan yun di ba? Parang hindi ko alam kung bakit
Pero ganun yun, unahan, ang dami. 24 lang sila. Sobrang dami ng batas na nakapending na dapat pag-ukulan ng pansin ng mga senador. Imaginein mo, ilan ang congressmen natin, ilan ng nasa house, di ba? Ilan sila? 200 plus? Imaginein mo 200 plus magpapasa ng mga batas yan. O magpapasa ng mga bill na gusto nilang maging batas. Imaginein mo na lang yun. Napakaraming issue nun. Napakaraming talakayin nun. Napakarami dapat sanang pagdebatihan. Hindi itong pagpapatanggal kay VP Sara Duterte. Imagine niyo na lang yun, di ba? Kaya sinisira talaga ng politika. Alam mo, ako nalulungkot eh. Talagang every time I go out of the country, nalulungkot ako. Kasi makikita mo talaga na ang Pilipinas ay paurong. As in, ang ibang bansa, paabante ng paabante, paganda ng paganda, tayo paurong. Alam niyo kung bakit? Dahil sa lintik na mga politikong politika lang ang inaatupag. Instead na yung kapakanan ng mga mamamayan nila. Alam mo, ako, sabi ko nga sa inyo, mula noong ako'y kolehiyo o yung after college pala, na nagmamanage na ako ng entertainment, naikot ko na mundo eh. As in, lahat, Middle East, UK, etong Europe, napuntahan ko na ho ito. Amerika, Asia, naikot ko na. Nakakalungkot lagi eh. Bakit kanyo? Even if sometimes, di ba, ang sarap-sarap sa ibang bansa, happy-happy, walang traffic. Alam mo yun, dito talagang tuwan-tuwa ako, di ba? Nag-rent pa nga ako ng Vespa eh. Bakit? Bakit Vespa ang ni-rent ko? Ba't hindi ako nag-rent ng big bike? Una-una, okay lang kahit Vespa. I mean, sa Pilipinas, pagka mas maganda naka-big bike ka, at least less ang sita, di ba? Kasi bakit? Yung mga power trip. Pag maliliit, pinagpa-power trip nila. Pero pag mga big bike, medyo ilag sila. Lalo na kung naka-BM ka, di ba? Ganon dun eh. Dito, walang ganon. Pantay-pantay kayo kahit nakabisikleta ka. As a matter of fact, yung bisikleta nga dito, prioridad pa eh. Talagang meron silang sariling linya, may sarili silang stoplight. As in, may sarili sila at huwag kang haharang dun. Subukan mo humarang dun, yari ka dun. Ganon katindi ang sa ibang bansa, di ba? Sa atin, putang ina, may bike lane, di naman ginaayos. Hindi, di ba? Alam niyo yun, may bike lane pero dinadaanan din naman ng motor. May bike lane pero may mga benta diyan sa tabi-tabi, mga tindero, tindera. May bike lane pero nakaginawang paradahan ng jeep. I mean, paurong tayo eh. Yung ibang bansa, mga kababayan, nini-encourage na lang talaga nila na total electric na. Para talaga nga namang mag-survive, hindi na nakadepende sa Middle East, kung ano man yung kalakalan doon. At least kung kuryente, mas mababa ang konsumo, mas environmental friendly. Alam mo, dati, hindi natin yan iniisip. Pero ngayon, mga kababayan, yung nangyayaring weather, na biglang lalamig ng onte, biglang uulan, tas biglang sobrang humid, ganong nangyayari. Nagiging concern na tayo ngayon sa environment. Sa Pilipinas, ano pinag-uusapan? Tangina, i-pick upin yung basura. Hindi, nakikita ninyo. Dahil sa mga lintik na politiko, ayaw bayaran yung mga basurero. Ang problema natin, paano pipick upin ng basura? Di ba paurong? Dapat noon pa yan eh. Ngayon paurong. Ganong katindi ang Pilipinas. Bakit? Dahil nga po sa mga politikong walang iniisip kung hindi magnakaw, maging ma-retain sa posisyon, at magkaroon ng flood control project. Pag walang basura sa karsada, walang flood control project. 'Di ba? Yan ang totoo. Kasi nga, pag may basura, may baha. So, kailangan ng flood control project. Pag may flood control project,
tiba-tiba na naman si DPWH na na mga opisyal. At syempre, pag tiba-tiba yun, tiba-tiba din yung mga congressman. Eto pa, bibigyan ko pa kayo ng isa pang namumulitika. Naku, sabi ko nga eto, halimbawa, di ba, problema natin sa online gambling, problema natin sa gambling. Di ba, yan ang problema. Halimbawa, itong mga nawawalang sabongero, problema natin ito. Tapos nung pinasukan na ng politika, lintik na hayop yan. Nagkagulo-gulo na naman dito sa panoorin nyo ito, nagkagulo-gulo na naman sila. Iba-iba yung sinasabi ng kapulisan, iba-iba yung sinasabi ng mga quote-unquote whistleblower, iba-iba na sila ngayon. Dito, iba rin yung sinasabi ng DOJ. Dito para talagang, Rimulya, na? Bakit ganitong kwento? Bakit? Anong meron? Nakakaduda di ba? Nakakaduda kung bakit ganito nangyayari. Sige, panoorin natin to, papakita ko sa inyo kung bakit nakakaduda. Napaka-crucial po ito dahil paano kayo magde-determine ang DOJ ng reasonable certainty of conviction at prima facie evidence kung kulang yung mga binabasa nila or yung mga nakasubmit sa kanila, kulang affidavit lang ng mga patidongan. So kulang yon. So kasi one-sided yan, sigurado fabricated yan. Hindi kumpleto ang mga affidavit na hawak ngayon ng Department of Justice kaugnay sa nawawalang sabongero. Ayon kay Attorney Bernard Vitriolo, abogado ng isa sa mga inaakusahang pulis, tanging affidavit lamang ng mga kaanak ng biktima at ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang hawak umano ng DOJ. Giit ng abogado, hindi isinumite ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang affidavit ng 12 witnesses sa kaso. So ang tanong namin, paano may evaluate ng DOJ na parehas, patas at equitable, impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila kung kulang ito? So ang aming Grabe, no? As in, dito makikita mo talaga, bakit ganun? Bakit kulang-kulang? Di ba kaya nga dinadala sa husgado? Ang dahilan po dyan, because lahat po tayo ay may due process. Di ba? Paano nga yung magkakaroon ng due process kung ang isang sumite sa DOJ ay kulang-kulang po? Hindi ako nagsabi niyan, siya po. So ang ibig sabihin mga kababayan, bakit hindi sinusumiti lahat para makita lang yung isang side? Yun ba ibig sabihin nun? request sa CIDG ay dalin doon. Ang bagong pamunuan ng CIDG, inaming may natanggap na mga affidavits noong nakaraang buwan mula sa 12 witnesses, subalit hindi aniya ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Ibig sabihin, hindi investigador ng CIDG ang nagtanong sa witnesses para mabuo ang affidavit, kundi ready-made na ito na ibinigay sa kanila. Grabe, no? So, ibig sabihin, walang investigasyong naganap. Wala. As in, ready-made. Parang may naalala akong witness na ganyan, yung ready-made na. Babasahin na lang niya. Hindi, kasi alam nyo, mga kababayan, napaka-importante niyan. Napaka-importante niyan sa mga kaso na dapat yung kung sino man yung witness, siya mismo gagawa. Siya mismo susulat. Di ba? Nasubukan nyo namang nabangga? Hindi, nabangga sa karsada. Ako, ilang beses ko na nasubukan yan eh. Ang gagawin niyan, bibigyan kanyang papel ng pulis, ng isalaysay mo dyan ang nangyari. Siyempre, magsasalaysay ka. Yung nabangga mo din, magsasalaysay din. Magkaiba yun. Siyempre, magkaibang version yun. Ngayon, babasahin ngayon ng yun. Yung una muna, yung pulis na nag-iimbestiga. Tapos doon pa lang malalaman na kaagad kung sino nagsisinungaling kasi nga, magtatanong siya, mag-iimbestiga na siya. Dito, nung sinagmit, tapos na. Scripted na. Di ba? I mean, hindi yun ang according sa abogado na nagsasabi nito, yung
walang investigasyong naganap at ano na po, ibinigay lang sa witness, o ito ang submit ninyo. Ano ito? Risa, style of investigation? Di ba? We acknowledge receipt nung mga dokumento. So walang missing affidavits. Yun lang, ni-evaluate nga ng mga investigators natin na hindi naman yung mga investigators natin ang nag-collect ng mga ebidensyang yun. Siya mismo pala nanggaling hindi doon sa abogado. Siya mismo nagsabi na director na si IDG. Hindi yung investigador nila ang nag-imbestiga. Okay? So hindi na muna isinabmit sa DOJ yon, pero they are not prevented from submitting it to DOJ kasi for evaluation pa rin naman yung kaso. Wala tayong sinusuppress na ebidensya. Sa isang pahayag, sinabi naman ng DOJ na kahit pa nagsumite ng mga affidavit ang CIDG sa kanila, wala naman itong masyadong malaking timbang dahil ito ay galing sa panig ng mga dumidepensa sa kaso. Samantala, nilinaw din ni Attorney Vitriolo na hindi nagmamay-ari ng palaisdaan sa Lawa ng Taal ang kanyang kliyente na si Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, taliwas sa mga naunang naging pahayag ni alias Totoy. Doon sa palaisdaan, meron po kaming certification ng 2 LGU, yung Laurel at Talisay at yung DNR. Pangalawa, yung mga petsa na sinasabi ni Don Patidongan na doon nangyari yung pagkawala ng mga sabongero ay nasa schooling po ang aking kliyente. Meron po siyang certificate from May to November. Nasa schooling po yung aking client sa confined sa Camp Vicente Lim. Iba pa ito So meron daw siyang certificate, yan ang ihaharap niya ngayon sa judge. Kasi yung isa daw sa kanilang mga pulis, kasi may schooling, tuloy-tuloy ang schooling ng mga pulis Dito, meron daw ebidensya siya na naandoon, nag-i-schooling, naka-in-house yung pulis, paano magiging sangkot ng pagpatay. At iyon po ay pirmado daw na siguro ng kanilang supervisor o whoever na authorized doon. Pero yun daw. At pangalawa, yung sinasabi ni Patidongan na kesyo yung pulis daw yung may-ari nung malapit na lugar doon sa lake, meron din silang certification mula sa LGU na hindi pagmamay-ari nung pulis yung lake na sinasabi naman ni Patidongan. Naku po, mahirap to. Ako talaga medyo... iba kasi minsan ang kwento ni Patidongan compare sa kwento minsan ng kapulisan at minsan ko tulad nito nagkakaroon ng conflict Kaya nga alam mo medyo nung una nagdududa na ako doon na base lang naman sa aking obserbasyon. Para ako nagdududa kasi parang wait, ano ba? May something dito, hindi ko magets. May something dito na ang ingay-ingay sa social media, ginamit yung mga exclusive ng GMA. Tapos, ang tagal bago mag-submit ng kaso. 'Di ba? Parang anong gustong palabasin nito? Parang ganoon Tapos iba-iba yung minsan yung kwento na iiba. Titignan natin. Ako hindi ko po hinuhusgahan yung si Patidongan na sinungaling Pero wag din nating husgahan po itong side naman nitong mga kapulisan kasi alam mo uso na ngayon yan Uso na talaga ngayon nagipitan sa pagdating po sa sa mga kaso. Uso na po yan Again, hindi ko sinasabing hindi guilty si Atong Ang, hindi ko sinasabing hindi guilty itong mga pulis, pero maging aware lang tayo kasi sa Pilipinas usong-uso na ngayon to, yung imbento kaso, yung tanim kaso. Naku po, pagkakalabang ka sa negosyo, kalabang ka sa politika, yung mga nasa likod alam naman natin mga kababayan, etong grupo ni Atong Ang, ito hindi naman po iisa lang Ito'y marami nga sila, ika nga. Maraming mga politiko dyan. O maraming mga mayayamang tao dyan na maaaring merong kalaban sa politika o di kaya may kalaban sa negosyo. At ngayon, sila yung nasa kapangyarihan, baka ino-operate sila ngayon na malaglag sila sa negosyo, tapos eventually mangmayagpag. Kasi
Same pattern ng ginawa na yan. Una kay Tebes, di ba? Kita natin yan. Same na same yung pattern eh. Pangalawa, yung sa Pogo. Ako, against akong Pogo ha. Ulitin ko, against ako. Pero sobra nilang inoperate, as in, sobrang operation, sobra yung perception na lahat, the entire is masama. O sige, masama. Ako masama sa akin dahil siya ay sugal. Okay? Pero tinanggal yon. Ano naging epekto? Na mayagpag yung mga local gambling sites. Sabihin yung mga, di ba, before Pogo. Natanggal nga lahat ng Pogo na mayagpag ang Pigo. Di ba may mga balita nga, yung Pigo na yan, pagmamay-ari yan ng ilang congressman, yung sabihin ng Pigo, yung mismong mga Pilipino na gambling. Di ba? Yung mga, ngayon, yung pinupuna ngayon na Senado, yung online gambling, isabong, mga ganyan. Pinupuna. Ngayon, posible kaya, ito'y tanong lang posible kaya na itong si Atong Ang, meron sariling sabong at meron siyang nakakalaban na ibang sabong na kakumpetensya niya. Di ba? At baka itong isabong na ito, baka din merong kapit. Hindi natin alam. So para mawala ang kakumpetensya na si Atong Ang, kung ano-anong gagawin na. Hindi natin alam Again, hindi ko sinasabing hindi guilty si Atong Ang pero hindi ko rin sinasabing guilty siya. Let the court say that kasi presentation of evidence. Dinidiscuss natin to kasi dito pinapakita tama yung sinabi ng pulis. Yung pulis mismo nagsabi na una sinabi ni attorney tapos kinonfirm nung CIDG director na ganun nga ang nangyari na hindi galing sa kanila yung investigasyon. Dumating na lang daw na may dala ng mga sinumpaang salaysay. Walang investigasyon na ganap. So minsan yung mga irregularity na gano'n, yung mga hindi standard na nangyayari, nakakaduda. Yun ang po ang ating sinasabi. Kaya pagmasdan natin ito kasi, again, we are not for the people involved. Ang atin, lagi na lang nasasagasaan ng due process. Yun ang nagiging problema sa Pilipinas. Kung sino malakas na katabi ng pinuno, kung sino malakas ng katabi ng opisyal, sasagasaan na lang ang due process. Sabi ko nga sa inyo, di ba halimbawa yung due process na hindi nasunod kay Pangulong Duterte, kahit gawin pa yan sa kalaban, kahit dilawan pa yan, pinklawan pa, ipaglalaban natin yan kung wala sa due process. Kasi mga kababayan, pag hindi natin pinaglaban ng due process, baka one day, tayo nang maging biktima nito. Kaya dapat palagaan ang lahat ng due process, ang hindi dumaan sa due process. Kasi pag ikaw na biktima niyan, good luck sa'yo. Di ba? Buti pa nga mga prominente. Ibig sabihin, mga kilala. So, nagkikreate ng buzz, ng ingay. Paano kung ikaw, wala ka, hindi ka kilala? Tapos hindi ka dinaan sa tamang proseso. Di ba? Iyak tawa ka na lang. Yun po ang punto natin dito. Di ba, mga kababayan? So, sana po mabigay ka konting linaw sa atin ito at sana po ay bantayan talaga natin yung mga ganitong issue dahil po ito'y concern ng bawat isang Pilipino. Ako, sa akin kasi, alam nyo, tayo rin ay dumadaan sa ilang mga legal battle, ika nga. At pag nakikita ko, tinatanong ko sa mga abogado, tama ba itong ginawa? Tama ba itong ginawa sa akin? Ganito. Sumasagot sila na hindi yan pangkaraniwan. Ibig sabihin, hindi yan hindi pangkaraniwan yan ay medyo may something na napaspas, binilisan. Sabi ko, bakit ganun? Akala ko ba meron tayong batas na sandigan para dapat ito'y sundin, di ba? Parang ganun sabi nga, minsan yung batas na yan, nabubutas yan. Depende kung sino nakaupo. Yun ang totoo di ba? Gago! Ngayon itong mga pagkakataon na ito, na lahat talaga, halimbawa na lang yung mga demanda ng mga vloggers, di ba? Hindi lang naman po ako, napakarami namin dinimanda. Na sana ay walang first time in history na dinimanda mga vloggers, di ba?
I mean, akala ko ba freedom of speech? Pero ano itong freedom of speech? Para sa inyo lang? Pagka mga Duterte supporter, nawawala na yung freedom of speech? Mga hindot kayo? Hindi, yun lang di ba? Sana, ito'y ating bantayan, mga kababayan. Okay? Maraming salamat po. Baka naman pwedeng like nyo, subscribe kayo, at baka naman anuin mo natin ito, ipaglaban natin, ipagpatuloy natin ang laban. Walang sukuan hanggang sa kaduluduluhan, malapit na. Yun Basta, kayo nang bahala, malapit na. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros sa